washing machine na para sa mga aso. Simple lamang po ang proseso. Ipapasok sa makina ang aso at saka ito ipoprogram. Bubuhos lang tubig. Manaya daw ang shampoo para hindi mahilam ang alaga. Pagkatapos paliguan, ibo-blow dry pa ang buhok ng aso. Ang bayad sa pagpapaligo katumbas ng halos 500 piso. Yun nga lang, maliliit na aso lang ang kasya sa dog washing machine. At kung tawagin nga po ang mga aso sa wikang Ingles, man's best friend. Kaya marami sa atin kung ituring ang mga aso parang mga tao na rin. Sa lungsod po ng Makati, meron pong hotel para sa mga aso. Panoorin niyo po itong pagtutok na ito ni Susan Enriquez. Ito ang Better Dog Canine Behavior Center sa Makati. Dito maaari ipagkatiwala ang mga alagang aso kung hindi pwedeng isama sa lakad ng pamilya. May kanya-kanyang kwarto ang bawat aso, air-conditioned pa. Pwede nila i-board yung aso dito at aalagaan namin para sa kanila. Habang nandito sila, nasa kwarto sila. At habang nasa center ang alaga mong aso, pwede itong pagandahin o pagwapuhin. Meron kasing grooming center, gugupitan ng buhok at kuko, paliliguan o magpamanicure at pedicure. Kung gusto mo namang masunurin na ang pet dog mo pag uwi sa bahay, pwede mo rin itong paturuan. May mga gamit ding mabibili para sa alagang aso, mula sa damit hanggang laruan. Maraming binibigay sa iyo yung aso di ba? May mga health benefits na napatunayan na may health benefits yung aso sa atin. So parang kailangan suklian mo rin ng magandang pangangalaga. Susan Enriquez, nakatutok, 24 oras. Wala raw building permit ang itinatayong gusali sa Cagayan de Oro City kung saan 5 trabador ang namatay matapos matabunan ng gumuhong lupa. Ayon sa field inspector na nakatalaga sa naturang lugar, wala pa siyang natatanggap na papeles mula sa nagpapatayo ng gusali o sa kontraktor nito. Naghuhukay ng pundasyon ng gusali ang mga construction worker nang matabunan sila ng lupa kahapon. Sa ngayon, abandonado ang construction site. Hindi pa rin nagpapakita ang namamahala sa pagpapatayo ng gusali. Chika Minute! Ibinasura ng Department of Justice ang reklamong acts of lasciviousness laban kay Aljor Abrenica. Wala raw sapat na basehan ang reklamo ng isang menor de edad na nakasama umano ng aktor sa Puerto Galera. Ikinatuwa ng kapo ni Aljor ang desisyon. Hindi raw magagawa ng aktor ang ibinibintang sa kanyang pambabastos. Sinabi doon sa resolution, sinabi na parang afterthought na lang. Ginawa lang nung yung complaint, naghabla lang sila dahil parang napahiya yung bata. Mga kapuso, simula po ngayong araw na ito, mapapanood nyo na ang ikalawang tinatawag na advocacy plug ng GMA News and Public Affairs. Para pa rin po ito sa nalalapit na eleksyon 2010. Tapok po sa plug na ito ang 2009 CNN Hero of the Year. Walang iba kundi si Efren Peña Florida at ang kanyang ipinamalas na kabayanihan sa pagpapalaganap ng edukasyon sa mga kabataan sa lansangan. Layon po ng plug na ito ng GMA News and Public Affairs na magbigay ng inspirasyon sa mga botante para pahalagahan ang boto. Sa pagboto natin, sa pag-exercise natin ng rights natin, na i-unleash natin yung kabayanihan sa puso natin. Kung bawat isa sa atin, i-unleash yung hero in us. So malaki yung kaya niyang, malaking kaya niyang maging impact sa society natin. At sa puntong ito, mga kapuso, sabay-sabay, sama-sama po nating panoorin ang aming election advocacy plug. Ang pamagat, may magagawa tayo. Sinira ng digmaan ang kanyang lupang tinubuan, kabilang na ang mga paaralan. Pero hindi hinayaan ni Pedro Orata na maging mangmang ang kanyang mga kababayan. Nagtatag siya ng paaralan mula sa isang binombang simbahan. Dahil dito, nabigyang pansin ang kahalagahan ng edukasyon sa mga liblib na bayan. Ako si Efren Peña Florida. Libreng edukasyon ang inihatid ko sa mga kabataan. Naniniwala akong ito ang magsasalba sa kanilang kinabukasan. Grade 2 pa lang po, kasali na po ako sa mga gang. So, nagnanakaw kami.
Kung siguro hindi po ako natagpuan ni Kuya Efren, siguro po nakakulong na po ako ngayon. Dangal nating mga Pilipino ang natanggap kong pagkilala kamakailan. Pero wala pa ring hihigit sa karangalang maaaring magbago ang buhay ng aking mga naturuan. May nagawa sila noon. May magagawa tayo ngayon. Abangan! Mga kondom sinunog bilang protesta sa kampanya ng Department of Health. Varicose veins, nakukuha nga ba sa pagsusot ng high heels? Sa Amerika, ang pagliligtas sa kabayo na na-trap sa ilog. At sex bomb, Rochelle Pangilinan, nalilink sa pinsa ni Dingdong Dantes. Walang patid na pagtutok